Ka-Express, hindi ito simpleng balita, hindi ito hype cycle na lilipas lang. Ang nangyayari ngayon kay Kai Sotto ay isang critical turning point, hindi lang para sa kanyang career, kundi sa matagal ng pangarap ng Philippine basketball. Matapos ang sunod-sunod na solid performances niya sa Japan B-League, muling nabuhay ang usapan, handa na ba si Kai para sa NBA? At mas mahalaga, eto na ba ang huling malinaw na pagkakataon? Well, sa kasulukuyan, si Kai ay naglalaro bilang pangunahing big man ng kanyang koponan sa Japan, ang Koshigaya Alphas, at doon pa lang makikita na ang malinaw na evolution ng kanyang laro. Hindi na siya yung dating prospect na puno ng potential lang ang puhunan. Ngayon, may production na siya na maipakita. Sa mga recent games, nag-deliver siya ng double-double performances, kabilang ang 20 points at 12 rebounds na hindi lang basta stats, kundi patunay ng kanyang improved physicality, conditioning at confidence sa loob ng court. Hindi na siya nag-aantay ng bola, siya na mismo ang nag-create ng impact, at sa ilalim mas matibay ang kanyang galaw, at sa depensa naman mas maayos ang kanyang rotations, at higit sa lahat mas consistent ang kanyang effort sa bawat possession. Ang mga ganitong development ang dahilan kung bakit muling napunta ang kanyang pangalan sa radar ng mga NBA scouts. May mga usapan na muli siyang iimbitahan ng NBA Summer League, lalo na ng Orlando Magic, na dati na rin nakakita ng kanyang potential noong 2023. May mga speculative links din sa Golden State Warriors at iba pang teams na naghahanap ng developmental big man na may size at upside. Pero malinaw na hindi pa ito kasiguraduhan. Ito ay pagkakataon pa lamang, isang pintuan na kailangan buksan sa pamamagitan ng performance. Dito pumapasok ang bigat ng NBA Summer League 2026. Hindi ito exhibition na parang friendly games lang. Ito ay evolution ground, kung saan sinusuri ng mga NBA teams ang bawat galaw ng mga players, kung kaya ba nilang mag-adjust sa bilis ng laro, kung may sapat ba silang basketball IQ, at kung kaya nilang maging effective kahit limitado ang role. Para kay Kai, ito ang magiging pinakamahalagang test. Hindi na sapat ang isang highlight o isang magandang laro. Kailangan niyang ipakita ang consistency sa loob ng buong tournament. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang magbigay ng efficient scoring, solid rebounding at reliable rim protection habang nakikisabay sa mas mabilis at mas physical na estilo ng NBA. Ang mas malaking hamon ay ang adjustment sa role. Sa Japan B-League, siya ay may malaking responsibilidad at mas maraming touches. Pero sa Summer League, at lalo na kung makapasok siya sa NBA system, hindi siya agad magiging focal point. Kailangan niyang tanggapin ang mas maliit na papel, maging energy big, defensive anchor at finisher sa loob. Ito ang transition na kadalasang nahihirapan ang maraming players, lalo na yung sanay na maging pangunahing option. Pero kung magagawa ni Kai ito, doon magbubukas ang mas malaking opportunity. Kaya tinatawag ng marami na ito ay last boss. Hindi dahil wala ng susunod na pagkakataon, kundi dahil ito na ang pinakamalinaw at pinakadirektang daan papunta sa NBA. Sa edad na 23, nasa gitna si Kai ng window kung saan kailangan na niyang i-convert ang kanyang potential into tangible opportunity. At habang tumatagal, mas dumarami ang bagong prospects, mas bumibilis ang competition, at mas kumikipot ang espasyo para sa mga developmental players. At kung magtagumpay si Kai sa NBA Summer League, posibleng makakuha siya ng two-way contract o training camp invite, isang hakbang na magpapalapit sa kanya sa regular NBA roster. Pero kung hindi, mas magiging mahirap ang daan at kailangan niyang maghanap ng ibang ruta para manatiling relevant sa radar ng NBA. Sa kabila ng pressure, may malinaw na positibong pagbabago sa kanyang trajectory. Hindi na siya ang raw prospect na puno ng tanong. Isa na siyang mas mature player na may malinaw na identity. Isang 7'3" big man na kayang mag-score, mag-rebound at mag-protect ng rim habang unti-unting pinapahusay ang kanyang mobility at decision-making. At sa modern NBA, kung saan mahalaga ang versatility at basketball IQ, eto ang mga katangian na maaaring magbigay sa kanya ng edge. At para naman sa Pilipinas, ang sitwasyong ito ay higit pa sa personal na laban ni Kai. Ito ay representasyon na matagal ng pangarap na magkaroon ng full-blooded Pinoy sa NBA. Sa bawat laro niya, dala niya ang suporta ng isang bansang matagal nang nag-aantay ng breakthrough sa global basketball stage. At sa bawat pagkakataon ibinigay ni Kai, dala niya ang responsibilidad na patunayan
na kaya ng Pinoy na makipagsabayan sa pinakamataas na antas. Well, sa huli, ang NBA Summer League 2026 ay hindi lang magiging tournament para kay Kai. Ito ay magiging sukatan ng kanyang readiness, ng kanyang adaptability at ng kanyang kakayahang i-handle ang pressure ng isang make-or-break moment. At kung magagawa niyang i-convert ang kanyang kasalukuyang momentum sa consistent performance laban sa mas mataas na competition, may posibilidad na tuluyan ang magbukas ang pinto para kay Kai sa NBA. At kung mangyari yon, hindi lang ito magiging personal na tagumpay, ito ay magiging makasaysayang sandali para sa Philippine basketball. So ngayon, malinaw ang sitwasyon, nasa harap niya ang pintuan, nasa kanya ang momentum, at nasa kanya ang pagkakataon. Ang tanong na lang, kaya niya bang tuluyang buksan ang pintuang yon? Umananatili itong isang pagkakataon na dumaan at hindi nasakyan. Sa susunod na yugto ng kanyang journey, doon natin malalaman kung ang last boss na ito ay magiging dulo o simula ng isang bagong kasaysayan. Sa mas malalim na analysis, ang sitwasyon ni Kai ay umiikot sa tatlong critical na aspeto: translation ng laro, role acceptance at timing ng opportunity. Well, hindi na tanong kung may talent ba siya. Nasa ebidensya na yon sa kanyang production sa Japan B-League. Ang tunay na tanong ngayon ay kung ang kanyang strength na yon ay ma-translate sa NBA ecosystem na mas mabilis, mas pacing heavy at mas demanding sa decision making. Una, translation ng laro sa Japan B-League. May oras si Kai para mag-set ng poste, magbasa ng depensa at magtrabaho sa ilalim. Sa NBA Summer League, bababa ang window na yon. Kadalasan, 1 or 2 reads lang ang meron ka bago mag-collapse ang depensa. Kailangan niyang ipakita na kaya niyang mag-finish ng mabilis sa pick and roll, mag-set ng solid screens, at mag-decision agad kung mag-shoot, pass, or re-screen. Ang kanyang rim protection ay natural na asset. Ikalawa, role acceptance. Sa Japan, may touches siya at rhythm. Sa NBA setting, posibleng 8 to 12 minutes lang ang ibigay sa kanya sa isang game at doon niya kailangang mag-impact. So, ibig sabihin, bawat possession ay mahalaga, box-out discipline, verticality sa contest at tamang spacing sa dunker spot o short roll. At kung pipilitin niyang maging focal point, babagsak ang efficiency. Ikatlo, timing ng opportunity. Ang NBA Summer League ay hindi lang tungkol sa performance, tungkol din ito sa fit sa roster construction ng isang team. Kung may kupunan na kulang sa size, rim protection, at coast control contacts, mas tataas ang chance ni Kai. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento kinulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.